Sobrang hirap po mawala ng isang tatay, yung taga-provide ng pangangailangan ninyo. Grade 6 pa lamang si Mariel nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit sa baga. Dahil dito, maagang nagtrabaho si Mariel para makatulong sa kanyang pamilya. Ang trabaho po ng nanay ko is pumunta siya sa dagat, nangunguha ng alimangot, nagtitinda ng isda. Naglalambat po kami, nangunguha ng mga shell, imbis na maglaro, pumupunta sa dagat para magkaroon ng pera, para may pambaong, pambili ng bigas. Makuri, sir, nawara ng asawa. Nanay, tatay ka, kung anong kailangan ng kabataan ng pagkain, nakadtok hadagat, diyak na kain. Nagino raw ak ngadto di tira maaram nga sugak hit di ko pinakikita nga anak problema pero anak sige may dama Ginoo nga nakunakhan kusog. Katuwang ni Nanay Norma ang kanyang mga anak sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo si Mariel. Pinakamahirap po yung wala si nanay may bigay minsan kahit pamasahe. Pero pag gusto mo talaga, may gagawin ka. Naglalakad, gano'n. Tulad ni Mariel, pursigido ring mag-aral si Glyza, ngunit kapos sa pera. Paglalabada ang hanap buhay ng kanyang nanay at ang tatay naman ni Glyza ay hindi na makapagtrabaho bilang isang construction worker dahil sa katandaan at sakit nito. Malit lang yung income ng family. Mahirap kasi madami po kami nag-aaral. Kaya nag-pray talaga ako kay Lord na magkaroon ng scholarship para ano ko pa yung pag-aaral ko. Maipagpatuloy. Wala mo kami sir, kukuan pong pa-eskwela. Tak-asawa sir, wala matrabaho. Kaya naglalaban na la sir. 2,000 kada bulan. Gusto ko pong makapagtapos para maging financially stable in the future at the same time makatulong din sa family. Tulad ni Glyza at Mariel, marami sa ating mga kabataan ang nagnanais makaahon sa kahirapan, subalit paano magkakaroon ng oportunidad kung walang sapat na pinag-aralan? Ito ang pangangailangan ng ating mga kabataang kapos sa buhay na pinupunuan ng Operation Blessing. Nang dumating ito sa Oras Eastern Samar upang magsagawa ng isang disaster relief operation, nakilala nito ang mga volunteer na sina Mariel at Glyza. Tumutulong sila sa pagre-repack ng pagkain. Napag-alaman ng kanilang pastora ang tungkol sa back-to-school project ng Operation Blessing, kaya agad silang nag-register at naging isa sa mga scholars ng proyekto. Hindi lang sa graduate sila sa school, pero yung pinakamasayang doon, yung na-plant sila sa church. Ngayon, isa na rin po sila sa mga ginagamit ng Lord para mag-abot po ng family nila, ng mga kaibigan nila para po makilala din po ang Diyos. Good na nakapag-apply po kami at tuloy-tuloy po yung partnership sa Back to School program po. Sa ilalim ng proyekto, nakapag-aral ng libre sina Mariel at Glyza. Nabigyan ng mga gamit na kailangan sa eskwela, gaya ng uniforme at maging tablet na pang-online school. Meron pang financial assistance na allowance sa pagpasok sa paaralan. Na do not worry about anything and pray about everything. So, yun yung naging yung naging sandalan ko para di magkaroon ng reason to give up. Yung Operation Blessing, yung naging sagot sa aking panalangin. Makalipas ang 4 na taon, tagumpay na nakapagtapos si Glyza sa kursong Civil Engineering at si Mariel naman sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Thankful ako kasi di sana ako noon mag-aaral ng college. Pero amazing si Lord na merong Operation Blessing na para patapusin yung pag-aaral mula first year hanggang 4th year college po. Ngayon mayroon na silang trabaho at nakakatulong na sa kanilang pamilya. Ngayon, merong opportunity na binigay ni Lord sa akin yung mag-work sa DICT. Currently po, nag-work po ako doon sa isang construction corporation po sa Borongan. Sa lahat po ng donors, sponsors po ng Operation Blessing, sana po marami pa po kayong matulungan na mga estudyante na kagaya ko. And then, more blessings to come po sa inyo at sa inyong family. Thank you po for supporting us financially. Sana hindi po kayo magsawa.
Wow! Ang buong CBN Asia Family of Ministries ay nakikiisa sa inyong tagumpay, Mariel at Glyza. Congratulations! Hindi kayo nag-give up sa pananampalataya at pagdarasal. God answered your prayers and truly honored your faith. Praise God dahil nagtatrabaho na sila at pinapractice na ang kanilang profesyon as civil engineer at IT practitioner. Isang miracle na maituturing para sa mga kababayan nating mahirap ang mapagtapos ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Kung kaya't napakalaking tulong talaga para sa kanila ang programa ng Operation Blessing na Back to School Project. Help us reach their dream. Partner with us now on your Facebook Messenger. Just type the word partner. Mag-message lang kayo sa Facebook page ng The 700 Club Asia or you can get in touch with us through the numbers on your screen. We're still on our telethon special, Miracles, Imayin Mo Na! We are broadcasting live on GMA and streaming live din tayo on the Facebook pages of CBN Asia and the 700 Club Asia. We're also live on cbnasia.org/live-tv and the YouTube channel, The 700 Club Asia. Don't forget to like and share our live video at mag-comment na rin kayo syempre. Pwede rin kayo mag-post ng inyong donation, prayer request, and Thanksgiving or praise report. Gamitin nyo lang ang hashtag Miracles, Imayin Mo Na! Pwede rin kayong mag-PM at makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger. Our handles are The 700 Club Asia and CBN Asia. You can also scan the QR code on your screen to send your donation. Sa nakalipas na 9 na araw, ang nalikom natin ngayon ay 3,049,731. Wow. Thank you, Lord. Naku, napakalaking biyaya naman talaga niyan para sa marami nating kababayang nangangailangan. Kaya keep on calling, keep on giving so we can continue to bring hope to our kababayans in need. Tawag na sa mga numerong nasa inyong screen at narito para tumanggap ng inyong tawag ang dalawang malulupit na rappers. Hey! Ang una ay ang rapper, songwriter, and recording artist na kilala siya sa mga kantang Gintong Alaala, Encantada, Patotoo. Please welcome Delicado Uno! Yes! Sasamahan rin tayo ngayong gabi ng isa pang malupit na rapper at recording artist ng River Worship na kamakailan lamang ang kanyang kantang muli ay naging finalist sa Awit Awards under the Best Performance by a New Artist category. Singer-rapper Jack the Preacher! Hey! Ika muna. Makakasama rin natin ang former Binibining Pilipinas World and Actress, kaibigan natin to, Daisy Reyes. Yes! Ayan. Sa susunod nating kwento, isang grupo ng mga theater actors nagtanghal sa mga kababayan nating Ilocano sa hindi pangkaraniwang bulwagan. Saan? Alamin natin. Pag nagkasakit ka, nawawala ka ng hope. Wala ka ng pera, wala kang hope. Kung may problema sa bayo, wala kang hope. Yun eh, na ang hope, alam naman natin yung kanino, di ba, kay God naman. Daang-daang tao ang dumalo sa medical brigade ng Operation Blessing sa Ilocos Norte. Nagtulungan ang mga volunteer sa pag-asikaso at pagbibigay ng serbisyong medikal. Nagtanghal din ang trumpets ng stage play na Pamilya Maleta na kinagiliwan ng lahat. Ayon kay Direktor Ramil Mendoza, hindi madali ang paghahanda. Paano mo pagdugtong-dugtong ang mga miyembro ng pamilya na iba-ibang personality, iba-ibang karakter. So yun yung, I think doon pumapasok yung grace ni God. Sulit ang lahat ng hirap dahil matagumpay nilang naibahagi ang mensahe ng Panginoon. Kasi makita mo na mga tao na nawawala ng hope, nanunood, tumatawa, and then eventually na-realize nila na wow, ito palang buhay. Simple na palang buhay pag may Panginoon ka. Salamat Operation Blessing. Sana hindi pa ito yung huli na partnership natin. Sana lahat ng mga municipalities ng barangay ng Luzon, Visayas and Mindanao mapuntahan natin. Kasama sa gumanap ang singer na si Sheena Palad. Yes! It's my first time and it's very, very good at saka sobrang na-enjoy ko. Naipakita yung forgiveness sa mga tao, napakita na meron pa, pwede pala, possible pala na magkaroon ng forgiveness sa isang pamilya. Lahat ng tao may sari-sariling problema sa sari-sarili nilang pamilya. Dito sa Pidig, sobrang welcoming ng tao, kaya maraming salamat po sa inyo. Ano naman kaya ang natutunan ng mga nanood sa Pamilya Maleta?
nakikita ko ang problema sa family nila ay wala silang clear communication. Hindi naman sila magkakaganon kung ang nanay at tatay ay naiintindihan yung mga anak kung ano ang sinasalubong. Sa ikalawang araw ng Operation Blessing Medical Brigade sa Ilocos Norte, nakiisa ang cast at crew ng Trumpet sa pagbibigay ng serbisyo medikal. Kaya naman malaking pasasalamat ng mga Ilocano sa tulong at ngiting hatid ng Pamilya Maleta. Binigay nila ang Pamilya Maleta at saka Operation Blessing para tumulong sa kababayan namin na walang pang gastos sa mga medical na binigay, tsaka mga libreng tuli, tsaka mga libreng dental. Malaking tulong na po yun sa mga nangangailangan na barangayan namin. Maraming salamat po sa Operation Blessing for bringing Pamilya Maleta here sa Pidig, Ilocos Norte. Sa mga gusto pong tumulong, nako, huwag nyo na isipin to nang babalik sa inyo ng Panginoon. Isipin nyo na lang kung paano kayo makapagbago ng buhay, makapagtuwid ng buhay, at higit sa lahat, makapag-bless ng mga kababayan natin. Nakakatawa, Iko, yung Pamilya Maleta. Hindi madaling gawin yun, ha? Pero syempre, dahil marami tayong faithful partners, diba, and volunteers, naging posible maipakita natin yung Pamilya Maleta na hindi lang nakakatawa, talagang nakakaantig damdamin, nakaka-minister sa heart ng mga manunood. Totoo yan. Iba kasi yung power talaga ng story, di ba? Pag nakikita mo yung sarili mo, nakaka-relate ka, it really is an impactful way to share the gospel. Alam mo, ang creative arts, ang charitable mission, talagang powerful combination yan to connect, empower, inspire lahat ng mga edad, ages, genders, religious beliefs, and social statuses. Correct, Iko. Kasi nga, art is a universal language. Fine arts, performing arts, katulad nga ng stage play na Pamilya Maleta, di ba? At sa pamamagitan yan, alam nyo, nakakapagturo at nakakapaghatid tayo ng godly message sa ating mga manonood. Kaya nga maituturing na double-edged sword ang partnership ng Operation Blessing at Trumpets. Bukod sa iba't ibang programs ng Operation Blessing, nakakapaghatid din tayo ng aliw, kaalaman at inspirasyon sa mga kababayan nating nangangailangan. Katulad ng Trumpets, maraming organisasyon at kumpanya na ang nakikipartner sa Operation Blessing para sa kanilang CSR or Corporate Social Responsibility efforts. Nakikiisa sila sa paghahatid ng tulong sa mga kababayan nating kapuspalad. Kaya makiisa na rin kayo sa amin. Call the numbers on your screen now. Pwede rin kayo mag-comment sa FB page ng The 700 Club Asia or CBN Asia para sa inyong donasyon. At kung gusto nyo nang ipadala ngayon ang inyong donasyon, just scan the QR code na nasa inyong screen. Sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, narito ang aming regalo para sa inyo. Ano ang kaibahan ng conqueror at more than a conqueror? A conqueror nullifies the purpose of his enemy. One who is more than a conqueror makes the enemy serve his own purposes. Listen and enjoy exclusive streaming access to Peter Kairou's powerful audio teaching, More Than Conquerors in Christ, when you donate any amount to CBN Asia. Ano sa tingin mo ang primary plan ni God para sa bawat isa sa atin at paano natin malalaman at mararamdaman to? God's ultimate plan for us is one of hope, prosperity, and a future. For a donation of 2,500 pesos and above, you'll receive streaming access to this exclusive video, The Plan, Keys to Understanding God's Will in Your Life. But that's not all. You'll also get streaming access to the inspiring audio teaching, More Than Conquerors in Christ. Give and become a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? 14 anyos lamang si Lerma nang lumuwas siya mula Samar pa Maynila. Tinakasan niya ang planong pagpapakasal sa kanya ng ama sa isang lalaking hindi niya iniibig. Yung lalagyan lang ng damit ko yung pisnit. Na-rescue ako ng teacher ko, dinala niya ako dito sa Maynila.
huminto siya sa pag-aaral at namasukan bilang kasambahay para makatulong sa pamilya na said sa kahirapan. Sa di inaasahan, nakilala niya si Lito na naging kasintahan niya at karamay sa hirap. Subalit, Dumantala talaga ako sa rebellious sa family ko. Kasi ako na nga ang nagbabayad ng rent ng bahay. Ako pa provided ko pa yung groceries nila, yung pagkain nila. Bakit ako pa rin ang mali? Kasi nakikipaglandian lang daw ako. Simula nung nagkaisip ako, bakit ganito? Puro kahirapan na lang, puro hinanakit, ganun. So dumating yung time na umakyat ako doon sa bubungan. Yung bang durog na yung kalooban ko. Sabi ko, Lord, bakit laging ganito? Bakit binuhay mo pa ako? Sabi ko ganun. Ganito lang palang dadanasin ko. So ito na, tatapusin ko na lang ako yung buhay ko dito. Biglang may umano sa noo ko na parang flashlight. Tapos may tinig siya, sabing ganun. Nak, nandito ako. Mahal kita, huwag mong gawin yan. Sabi ko, sino yun? Wala namang katao-tao dun. Sino ka? Huwag mong gawin yan, mahal kita. Ako ang higit na nagmamahal sa'yo. Bumaba ako, sabi ko, mayroon palang Diyos. Di nagtagal, bumuo ng sariling pamilya sina Lerma at ang ka-live-in partner na si Lito. Pero sa paglaki ng kanilang pamilya, naging kakambal pa rin nila ang kahirapan, lalo na't nahinto sa pagtatrabaho si Lerma, habang isang construction worker lamang si Lito. Kadalasan, 500 piso lamang ang sahod kada linggo. Hirap talaga, sinumpahan pa kami ng bahay, lipat-lipat kami. Kasi syempre pag di ka na nakapag-rent, di ba, malagagalit na yung hanap naman kami ng ibang. 1D18 lang ako nun eh. Di baling hindi ako kumain basta yung mga anak ko makakakain. Ang gatas nila, huwag maubusan, ganun. Tanging sa Diyos humugot ng lakas si Lerma na nooy dumadalo sa Bible studies. Bagamat unti-unti siyang lumalalim sa pananampalataya, isang katanungan ang patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Nakatatak na sa isipan ko talaga na bakit puro kahirapan na lang? Lord, sabi mo mahal mo ako, bakit ganito pa rin? Tinanggap na kita. Akala ko ko na yung kahirapan. Ano bang hadlang pa? That time, gabi, hindi talaga ako makatulog. Naisipan ko magbukas ng TV. Si Pastor Peter, hungad ng niya, sino man ang mga nagugulumihanan ngayon, sabi niya ganyan, nag-pray na siya. Someone who is so depressed and so worried, you can't sleep well at night. The Lord is saying, I am your peace. I am your security. Put your trust in me. I hold all your tomorrows. After ng prayer niya, nabanggit niya yung mga hidden na mga mga kasalanan. Yung nagsasama ng walang kasal, hindi talaga dadaloy ang blessings ng Lord. Sabi mo pala, may hadlang. Pinanalangin ko sa Lord na makasal kami. Sa kagustuhang sumunod sa Diyos, nagsimulang mag-ipon ng paunti-unti si Lerma, habang nakatanggap naman si Lito ng 3,000 bilang maagang pamasko mula sa pinagtatrabahuhan. Kaya naman, ang kanilang halos 11-year relationship ay humantong na sa kasalan. Ang kanyang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng mga pagpapala. Mula sa pagiging kontraktual, naging regular sa trabaho ang kanyang asawa at kumikita na ng 3,000 kada linggo. Sa pagdaan ng mga panahon, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang trabaho ang 4 sa kanilang mga anak. Bukas palad silang tumutulong sa kanilang pamilya tungo sa mas magandang kinabukasan. Nagkaroon din sila ng sariling bahay nang mapasama ang kanilang pamilya sa isang pabahay program. Naging tugon din sa kanyang panalangin na muli silang magkaayos ng kanyang ama bago ito pumanaw.
naakay din niya ang kanyang pamilya sa Diyos na naghilom sa kanilang sugatang puso. Super blessed ako. Sumunod ka lang sa mga pangako niya. Panghawakan ko lang mga pangako niya. Talagang magtatagumpay ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Purihin talaga si Lord. Purihin naman talaga si Lord Iko. Amazing si God sa ginawa na kay Lito at Lerma. Oo, totoo. Hindi talaga nakakalimot ang Panginoon. Ano? Alam mo, nakakatuwa na naging bahagi ang ating prayer center sa buhay ng mag-asawang sina Lerma at Lito. Dahil sa inyong donasyon sa CBN Asia, ay napapanatili nating bukas ang ating prayer center. Araw-araw yan, 24/7. Ang aming trained prayer counselors ay nariyan. Lagi yan, 24/7, di sila natutulog para damayan kayo sa inyong pinagdaraanan. Ipanalangin kayo at bigyan ng payo kung kinakailangan. Nakita naman po natin ang naging bunga sa buhay ng mag-asawang Lerma at Lito nang ginawa nilang sentro ng kanilang relasyon ang Panginoong Hesus. Unti-unting tinutupad ng Panginoon ang kanilang pangarap para sa kanilang pamilya. Alam ko po marami sa atin ang naghahangad ng tahimik at masayang pamilya. Alam niyo po, nagsisimula yan ng lahat when we have a revelation of who God is as our Father. Na because of sin, because of our sins, na hiwalay tayo sa ating Diyos Ama. And because He loves us so much, pinadala niya si Jesucristo to live the life that we should have lived and die the death we should have died on the cross. So that pag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas, magkakaroon tayo ng relasyong muli sa ating Diyos Ama, magkakaroon tayo ng tatay, at dyan nagsisimula ang ating pamilya with our brothers and sisters in Christ. If you're watching here and you're saying, gusto ko pong ma-reunite sa Panginoon as my Father, then receive Jesus as your Lord and Savior first. And if that's you, just pray this simple prayer from your heart. Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo hinayaang panghabang buhay akong mawalay sa iyo bilang aking Ama. Maraming salamat dahil pinadala mo ang nag-iisa mong anak na si Jesus here on earth to live the life that I should have live the life I should have lived. Ang perpektong buhay na hindi ko kayang ipasamuhay. At namatay siya sa krus, dala-dala ang aking mga kasalanan, at nabuhay siyang muli, proving that He is the Son of God, and that when I put my faith in Him and receive Him as my Lord and Savior, I could be your child. Pwede mo akong maampon, Panginoon, sa iyong pamilya and magiging tatay na kita. So Lord, today I receive Jesus as my Lord and Savior. Thank you that I am now a child of God. Holy Spirit, help me to live according to your ways. In your name we pray. Amen. Iko? Sa mga nanonood ngayon at meron kayong nararamdamang mga karamdaman or meron kayong sakit, right now, I sense that there's somebody watching us right now na parang sinasabi mo, bakit nangyari sa akin to? Hindi naman ako ang gumawa ng masama sa akin, pero ang naging resulta ay kung ano-anong mga desisyon ang ginawa ko na sa buhay ko. Let me pray for you. Father, I just want to thank you, Lord God, dito sa kapatid namin na nanonood right now. Father, you have brought him in front of the television screen tonight because gusto mo siyang kausapin at sabihin sa kanya na hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya, pero may pag-asa siya na baguhin ang mga naging desisyon niya sa buhay. Right now, the Lord just wants to give you new hope. The Lord wants to give you a new life through Him. Just pray that prayer that Sonja also prayed earlier. There's also someone watching us right now na meron kang kidney infection. Recently na-detect ng mga doktor yon. Right now, the Lord is healing you. Hawakan mo yung area ng kidney mo and believe in faith that the Lord is healing you right now in the name of Jesus. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Kasama natin ngayon ang dalawang malupit na singer-rappers. Please welcome Delicado Uno and Jack the Preacher. Hey! Ayan, okay. So, tatanungin ko kayong dalawa, no? Meron ba kayong mga miracles na natanggap sa buhay ninyo? At pwede nyo bang sagutin yan sa pamamagitan ng flip-top battle? Sige, umpisa natin sa'yo, sir. Freestyle tayo. Sige.
Isa sa mga greatest miracles ay akin nang naman. Walang imposible sa kanya, yung water nga ginawa niyang wine. After 7 years of prayers, pinagkalooban niya kami ng anak. Ng asawa ko, yun ang milagrong sa buhay ko ay nagganap. Shoutout sa asawa ko, Leia, at sa anak namin na si Colson. Come on, okay. Alright, ikaw naman. Ako naman. Siguro para sa akin, yung asawa ko, yung greatest miracle na naganap. Hindi ko need ng mistress, mamahaling gamit, o iPhone pa na latest. Shireen, mahal kita, ikaw ang aking God's best. Take this! Wow. Okay, Jack, invite mo naman sila sa nalalapit natin na concert. Alright, so I invite everyone sa CBN Asia's 30th anniversary. At ito po ang Beyond Measure. So that's on Araneta Coliseum sa September 24, 6 p.m. Ayan, kita-kita tayo doon. Uno, baka you have something to read there, yung mga nag-pledge na sa atin. Ayan, ito po yung mga nag-pledge ngayong gabi na to. Si Joycen mula sa, nagbigay siya ng 500 monthly. At si Ryan naman, 1,000 pesos. Si Aldrin mula sa Australia, nagbigay siya ng 1,000 pesos. Si Ederliza naman mula sa United States, nagbigay din siya ng 1,350. At si Arman naman na nagmula sa Laguna, ayan, nagbigay siya ng 500. At si V mula sa Bulacan, nagbigay siya ng 300. Si August naman na nagmula din sa Manila ay nagbigay ng 100. Si Kit naman na nagmula sa Cebu ay nagbigay ng 100. At si Ruth, nagbigay siya ng 1,000 pesos. At si Mary Ann na nagmula sa Bataan na nagbigay ng 2,000 pesos. Uy, Bataan, hometown ko yan. Thank you so much. So, ikaw naman, Jack. Alright, si Fulton ng Jensen nagbigay ng 1,000. Si Hilda Galo ng Bulacan, 500 monthly. Si Melina ng Cavite, 1,000 pesos. Jennifer ng Valenzuela City, 2,000 pesos. Ana Cristina ng Navotas, 1,000 pesos. At si Easy, 8 years old, Cavite, nagbigay 1,000 pesos. Wow, thank you so much. Okay, alright. So, meanwhile, we would like to thank our faithful partners at maraming salamat ulit sa inyo, Jack, and of course, si Delicado Uno. Thank you po, Sir Rico. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, AdsChat, United Neon, Nixis, Unilab, Bread Talk. We cater. When it comes to giving, it's easy to get caught up in the idea that it's just another chore or burden we have to take care of. But let's not forget the power of miracles that comes from our obedience. It takes faith talaga ang pag-obey kay God pagdating sa pagbibigay. Pero lagi nating tatandaan na kapag tayo ay nagbibigay, para tayong nagtatanim. Our act of obedience today can blossom into a miracle tomorrow. Tulad nga ng sabi sa Matthew 17 verse 20. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. By sowing those seeds of faith and obedience, we can witness the miraculous unfolding of God's plans in the lives of our kababayans in need and in our lives too. Lagi nating tandaan na kapag tayo ay nagtiwala at sumunod kay Lord, posible ang miracles. I-mine mo na! Ito na, mga nag-mine ng miracles through giving. Thank you kay Edlin ng Quezon City, nagbigay 200 pesos. Evangeline ng Pasig, 2,000 pesos. Cleofe, 100 pesos. Si Rosario, nagbigay 1,000 pesos. Cheryl ng Cavite, 100 pesos. Oy, prophetic ba yun? Si May ng Manila, 1,000 pesos. Ayan, okay. So meron ding nagbigay through FB, no? FB stars. Si Jocelyn nagbigay ng 50 stars. Si Burgundy, ganda naman ang name niya, 100 stars. Marisa, 110 stars. Mary Grace, 500 stars. And sa FB naman, patuloy sa FB stars, 100 stars from Nino, 40 stars from Sydney, and 50 stars from Lorna. Yes, si Marijo naman. Marijo, 50 stars naman ang binigay niya. Si Grace din, 50 stars. And thank you also to Elvira ng Laguna, yung ibigay 100 pesos. And si Mary Ann, 500 pesos. And eto na po, so far, your giving has reached 3,064,731 pesos. Alright, so may God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Right after I was introduced to pornography, pinangarap kong maging Bold Star. It was such a glamorous type of life.